7 years na akong journalist, pero ngayon na ako naka-participate sa isang regional schools press conference. Napakabongga pala. Akala ko magsasalita lang ako sa school auditorium o sa classroom. At tama pala yung sinabi kanina, spectacular at praktisado yung mga production numbers. No? Isang indikasyon yan na pagbibigay nyo ng halaga sa ating misyon, sa aking profesyon. Kaya yung mga nagsasabi na wala nang kinabukasan ang news media dahil sa social media ay nagkakamali. Dahil nandito tayong lahat ngayon at siniseryoso natin ang pakay ng conference na ito. Na hindi naman tayo nandito para magpa-entertain, di ba? Nandito tayo para makapulot ng aral. So, yes. So journalism is the pursuit and presentation of truth. Tatalakayin ko to, but before that, gusto ko lang mag-survey sandali, no? Let me see if this works. Okay, I have some survey questions, no? Yung unang tanong lang, magtatakas lang ang kamay. Kasi, ano man tao sa television na yon, television, radio, newspapers, kami raw ay legacy media. Legacy media. Ibig sabihin, media na nakaraan. Walang future. Pero ang una kong tanong, who still watches TV? Sino bang nanonood ng TV? Okay, you're not raising your hands to make me feel good. I mean, yung totoo lang, yung totoo lang. Aminin, yung mga hindi na nanonood ng TV, hindi ibig sabihin yung mga lumabas sa TV tapos nasa YouTube, Hindi yung YouTube, Yung talagang meron kayong appliance sa bahay, binubuksan. Okay. O sige, next question. Sa mga nagtaas ng kamay, what is your favorite TV show? Okay, hindi pwedeng sabihin yung eyewitness, bawal ang sip-sip dito, Okay. Oh, sir? Family Feud. Family Feud, okay. Yung kumpare natin, si Ding Dong. Sir? Sir, unang hirit ko. Unang hirit, maaga kayong gumising. Okay. Ano pa mga favorite? Sir? Showtime po. Showtime. Okay, Showtime. Sige. A couple more. Ano ba? Okay, ikaw, sir. Reporter's Notebook. Right, Reporter's Notebook. Mga kasamahan ko. Okay, ikaw. KMJS. Alright, KMJS. Okay, any more favorite shows? Walang nanonood ng mga entertainment dito? Yung mga artista namin? Talaga? I mean, hindi tayo limitado sa mga journalism shows, Wala bang nanonood ng Pulang Araw? Ganon? Ikaw, sir? Widow's Heart. Alright. Okay, one more. Maybe one or two more. Ikaw, nanonood ka ng TV? Hindi. Okay, ikaw, sir? Eyewitness ko lagi. Okay, thank you. Okay, one more. Before I go on to my next question. Okay. Sino po nanonood ng TV? Favorite show, Tapos na po, abot kamay ng tangan. Okay. Hindi naman tayo sa GMA, Wala nga tayong tinikilingan dito. Pwede naman sa ibang channel, no? Okay. Now, next question. What do you think is the Philippines' #1 show? Okay, this is not a matter of preference or opinion. This is a fact, no? Fact. Okay, any guesses? Okay, I'll give you a clue. Hindi siya eyewitness. Okay, Okay, ma'am. Anong mula niyo? Itbulaga. Itbulaga. Okay. Any other guesses? KMJ. Okay. Kayo, sir. 24 oras. 24 oras. Oh, sir. Jessica Soho. Kapuso ko, Jessica Soho. Kapuso mo, Jessica Soho. Okay. Sorry. Jessica Soho talaga Yan. So, the Philippines #1 program in 2024. Hindi ako rin para mag-promote ng isang programa ng GMA7. Ako gusto ko lang ipahagi ito dahil marami nagsasabi na journalism is dead. Diba? Ang television ay pang entertainment. Pero, KMJS, Kapuso mo Jessica Soho, is a journalism show. Yes. Si Jessica ay
Matagal ko ng kaibigan yan at kasama ko sa profesyon yan. Nung bata pa kami, nag-cover yan ng gera, disaster, ano yan, hardcore journalist yan. At siya yung hindi lang leading journalist sa ating bansa, pero she is the leading TV personality. Talo pa niya yung mga artista namin. So the number one show in the Philippines, not just on GMA, the number one show in the Philippines is not comedy, it's not a game show, it's not a reality show, it's not a teleserye, it's a journalism show. So ito sa lumat ito, so marami nagsasabi na walang kinabukasan ng journalism. Dahil lahat ng mga kabataan ngayon, kinukuha yung news, yung balita sa TikTok, social media, etc. etc. Pero ito yung ebidensya na buhay pa ang journalism at may kinabukasan ang mainstream journalism. Pero gusto kong i-emphasize, kami nasa TV, we are the visible parts of a team. Kami lang ang mukha ng isang team. Si Jessica, ang laki-laki ng team niya. Dosena tumutulong sa kanya. Kaya huwag natin kalimutan. Kasi yung mga nangangarap maging journalist, sabihin ko sa inyo, hindi lahat pwede maging Jessica Soho. Hindi lahat humaharap sa camera. Ako, lagi ako nagbibigay ng pugay sa mga katrabaho ko sa larangan ng journalism. Dahil kung wala sila, wala akong magagawa, wala akong ma-achieve. Lalo na television is a visual medium. Kung wala yung mga cameraman, wala akong material. Kung wala akong director, wala akong material. Kung wala akong mga producer, wala akong storya. Diba? So, necessarily, it's a team enterprise. At yun din lagi yung sinasabi ni Jessica Soho, the journalism, especially sa field namin, is a team enterprise. So, sa mga nangangarap maging journalist, hindi lang yung mga sikat yung may papel sa journalism. Maraming magandang trabaho sa journalism. My best friend for 20 years, no, is my cameraman. Hindi yung kapwa ng journalist o reporter. Because to me, a cameraman is also a journalist. Meron kami producers, researchers, production assistants, video editors. Magandang hanap buhay yan. So, kasi nakikita ko yung mga larawan ng mga nag-train para maging journalist. Kadalasan, nasa harap ng camera. Pero sabihin ko sa the reality is very few of the journalists that I know appear in front of the camera. Most work behind the camera, which is noble work, productive work, and it's a good, it give you a good livelihood. Okay. Recently, this is a big conference. Nagkaroon kami ng soul searching, kami ng mga ibang media leaders, mga kapwa professionals. Nagkita-kita kami, ano ba, patay na ba talaga ang journalism? Dami kasi nagsasabi din patay na ba talaga ang journalism? At may social media na kasi. Dati, kaya mga journalists, tinatawag kami mga gatekeepers. Yung lahat ng public information na pumaabot sa inyo sa mga households, dati, dumadaan sa amin. Kami may control sa gates. Nung nag-umpisa ako sa journalism, totoo yun. Pero ngayon, wala ng gates. Wala ng gatekeepers. So ano na ngayon, journalist? Ang analogy ko, we're no longer gatekeepers. We are eagle-eyed guides with flashlights in a dark cave. Yung cave na yun, punong-puno na kung ano-anong informasyon, di mo alam kung ano ito. Kami mga journalists, kami may flashlight para ipakita sa inyo kung ano yung totoo, kung ano yung mahalaga. Kung wala kami, walang mga may hawak na flashlight, mangangapalan tayong lahat. Kaya importante pa rin ang journalist at journalism. Okay. So, ako nag-umpisa ako sa dyaryo 1988. So, hanggang ngayon, may dyaryo pa rin. Ito, yung kaibigan ko, may sinulat siyang article. Sino pa nagbabasa ng dyaryo dito? Sa totoo lang. Mga teachers, I mean, yung mga bumibili pa rin? May mga bumibili pa rin ng dyaryo? Okay. Most newspapers nag-migrate na online. Pero, they still exist. Sorry. Alright. So, journalism is not dead, but it is
evolving. It's evolving. May parang in-expose ka rin yung tanda ko. 37 years na ako sa journalism. Nag-umpisa sa analog age. Nag-umpisa ako sa pagiging newspaper reporter. I used to travel to the Cordillera in the mountains. Wala pang cellphone. Wala pang fax machine. Para makafile ako ng storya, isa nag-specialize ako sa Cordillera region. Para makafile ng storya, babiyahe pa ako sa patio para i-phone in ang mga storya ko. This is how journalists look like in those days. No? So that's 1988, Ifugao, analog camera, wala akong cellphone, wala akong connection sa pamilya, wala akong connection sa pamilya ko. If I wanted to talk to them, I would have to travel all the way to a place na may telepono. In those days, ang pinakamalapit sa Ifugao ay yung Baguio. So Marawi, nabanggit nga, nag-cover ako ng Marawi. Minsan wala rin signal dyan. So back to the analog age. Minsan, journalist in Korea, nagtuloy na nangyari sa akin noong March 2020, nung isa ako, nung bago pa mag-vlog ako, nag-cover pa na ako, nag-halo dito pa rin ako sa mga tao, nag-interact pa ako sa marami, wala pa ng pamasko, na-infect ako. At isa ko sa pinakaunang pasyente ng COVID sa buong Pilipinas. I was patient number 28 when walang 3,000, ngayon milyon-milyon na. Ngayon, pwede na ma-survive. In those days, mas marami pang namamatay kaysa sa survive. So, nasa hospital ako, yung mga kasamahan ko sa profession, kami lang, alam mo, hindi kami makakapasok dyan sa hospital. Ikaw nandiyan ka na eh. Mag-cover ka. So, gumawa ka ng storya. Gumawa ka ng storya, hindi tungkol lang sa pagiging pasyente, hindi lang tungkol sa pagiging survivor, gumawa ka ng storya tungkol sa mga frontliners, yung mga makabayan natin, mga frontliners, na napakatapang, mga bayani sila dahil inaalagaan yung mga katulad ko, hindi naman nila ako kilala. Dahil marami rin frontliners na namatay, maraming nurses, doctors, mga hospital workers na namatay. At hindi sila binigyan ng sapat na attention, recognition, and even reward. So, yung pagbibigay namin ng attention sa pamamagitan ng storya namin, yun ang isang uri ng pagbibigay kukay din sa mga frontliners. So, yung mga pasyente lang yung mabibigyan ng opportunity. Yung mga journalists, bawal lumapit sa bawal lumapit sa mga hospital unless you're also a patient. So, and this is my latest. It just aired 2 nights ago. Yung Kambal na Panalo, February 8, 2025. But, ito yung yung sa documentary, the way it's different from, let's say, yung mga karaniwang news reports. Karamihan ng news reports, mga 1 to 2 minutes, 3 minutes. Documentaries are up to 45 minutes, 30 minutes. So, ang tawag sa amin ay long form. Documentaries are long form. Pero, there is such a thing in journalism as extreme long form. Ano yung extreme long form? Extreme long form is hindi lang yung mas mahaba yung airtime mo sa isang episode. Pero meron kang subject matter na binabalik-balikan mo over a period of years. Because may kasabihan time is truth. Time is truth. The more time you spend researching, investigating a subject, the closer you will get to the truth. Kaya itong Kambal na Panalo, ano sila? They're bulag na kambal na triathlon athletes. And I have been following their lives since they were 7 years old. Kaya kung hindi nyo napanood, panoorin nyo sa YouTube. It's going to be posted either today or tomorrow. Hindi ko naman ito ipinagmamalaki na sa I'm just sharing this approach to journalism because anyone can do it. Alam nyo, lahat naman tayo may telepono, lahat naman tayo may camera, may video. When I started in 1988, iilan lang yung may camera kasi mahal iilan lang yung may video.
So, iilan lang yung makakagawa ng ganitong klaseng approach. Pero lahat kayo may kakayahan na. Dahil, ang dami sa inyo, may hawak na camera ngayon. Alam ko, lahat kayo may camera. So, hindi naman lahat tayo may pagkakataon mag-cover ng ganito. Di ba? Kasi hanapin pa yung bulag or whoever. No? Pero lahat tayo may magulang. At karamihan sa inyo, may mga lolo. Sino pa dito may lolo at lola po? Nagtaas ng kamay. Sige. Swerte kayo. Ako, wala na akong lolo at lola. Wala na akong magulang. Basta medyo matanda na. Pero kayo at may lolo at lola. Ang payo ko sa inyo ngayon, kung naghahanap kayo ng subject matter para makagawa ng magandang video o makagawa ng dokumentaryo, start with your families. Don't start with something difficult. Kasi minsan, may mga hihingi sa akin ng advice, mga college students. Sir, gusto namin pumunta sa Mindanao, gusto namin gumawa ng dokumentaryo. We have a documentary project. Gusto namin mag-interview ng mga MNLF or MILF or mga Abu Sayyaf. Wala kayong insurance. Wala kayong training. Mag-umpisa kayo sa bahay. Iupo niyo mga magulang niyo at mag-interviewin niyo. Paano, ma'am, dad, paano ba kayo nagkakilala? Di ba? Kasi ganoon ako nagsimula eh. Nung bagong bili yung camera ko, 1991, may bago na ba siya mga consumer level cameras noong 1991, video cameras. Nag-practice ako sa lola ko, na hindi pa ako marunong mag-operate. Tinanong ko, Lola, ano ba yung experience mo sa pagpapalaki ng mga 11 anak noong World War II? Aba, naubusan ako naman eh. Tuloy-tuloy yung kwento niya, matalas pa yung memory. Several years later, she was gone. Wala na. She passed away. But I was able to record those 2 hours of memories na ako lang ang may record na yun. So, it's now, so yung pagpapractice ko sa lola ko, practice lang kasi yung intention ko eh. Nagkaroon tuloy ako ng family treasure. E noon, papunti lang may video. Lahat kayo may video. Now, there's no excuse for you not to interview the older members of your families. Para, number 1, makaproduce din kayo ng family treasure. At number 2, makapractice kayo. Mag-practice mag-interview, mag-practice mag-shoot, mag-practice mag-edit, mag-practice sa production. At ang pinaka-importante, much more important than technology or technique is yung recording, yung conversation that you will have with someone who may not be with you for much longer. Diba? So, if you have any takeaway from this session, it is that. Pag-uwi nyo, isipin nyo na, sino yung i-interviewin ko sa pamilya? To produce this family pressure and to apply some of the lessons I'm learning as a journalism student. Okay, so itong malaking debate ko, what is a journalist? No? Sa ibang profesyon, halimbawa, teacher. Kayo lahat teacher. Bakit kayo masasabing teacher kayo, sir? Pumasa ka sa exam, right? I presume you all pass. You all have professional licenses. Tama ba? Kaya masasabi yung, asawa ko abogada. Meron siyang lisensya. Yung kamag-anak ko na arkitekto, may lisensya. Pati librarian yan, kailangan ng lisensya. Ang journalist, walang lisensya. Di ba? Like 18-year-old na driver, may lisensya. Journalist, walang lisensya. So, paano mo masasabing journalist ka? Wala akong lisensya, hindi dahil hindi ako pumasta sa exam. Walang exam. Di man lang ako nag-aral ng journalism. So, bakit ko tinatawag ang sarili ko na journalist? What is a journalist? A journalist can be defined by affiliation. Then, about the GMA network. Pero maraming journalists na walang professional affiliation. So, what is a journalist? Okay. Kasi, if you want to be a journalist, kailangan malinaw sa isip mo. What is a journalist?
It's actually, there's one obvious answer. No? A journalist is a practitioner of journalism. Okay? So that begs the question. That begs the question. What is journalism? So what is journalism? If a journalist is a practitioner, para sinabi mo, a lawyer is a practitioner of law. So you have to define the law. So how do you define journalism? Okay, it's marami paraan, no? It's the search for facts and then important subjects. The production, presentation, and distribution of stories based on facts. Kasi hindi lang facts. Kasi mga scientists na, they're also looking for facts. They're looking for evidence. Di ba? May mga reason. Pero journalists, we look for facts, tapos we produce stories based on facts. Bakit kailangan ng storya? Kasi kung wala kang storya, hindi papansinin yung facts. And then you kind of have to make sense out of the facts. Kaya sinasabi rin ang journalist ay storytellers din. Oh, sorry. So journalism is an edited process, may peer review, may overview. So, itong mga sinasabing influencer, blogger, content creators, etc. May mga story, may mga journalists dyan. Maraming hindi. Hindi ko minamaliit yun. Hindi ko minamaliit. The difference between we professional journalists and the vloggers and influencers is meron kaming overview. Meron kaming accountability. Kung mahuli ako na sadyang nagkakalat ang hindi totoo, mawawalan ako ng trabaho. Yung mga influencer na mahuli na nagkakalat ng kasinungalingan, baka mabash. Pero hindi sila mawawalan ng trabaho dahil wala naman silang trabaho eh. Most of them do it as a side gig or as a passion. But they're super empowered because of social media, because of technology. Maraming influencer na mas maraming followers kaysa sa akin. With my 37 years of experience as a journalist, maraming mga 20-year-olds na mas malaki pa yung audience kaysa sa akin. But they don't have the same accountability. Yan ang problema ngayon. Lahat kayo dito sa audience na to, before, wala kayong power. Now, you are all super empowered. Sometimes you're more empowered than we journalists. So, yung wish namin ng mga journalists ay lahat tayo ay mag-adapt ng values at ethics ng journalists. Okay? So, you don't have to be a journalist to have the ethics of a journalist. Kasi ano ang ethics namin? Mahal namin ang katotohanan. We will think before we click. Diba? Think before we click. Dapat lahat tayo, hindi lang mga journalists. We should have the discipline of verification. We should be accountable for content that we share. We should be responsible. Hindi lang mga journalists. Dapat lahat ng content creators, Ang problema sa mundo at sa lipunan natin ngayon ay maraming walang ganong klaseng attitude at values. Nagkakalat lang ng kung ano-ano information sa mundo. So journalism is a public service. Yan, nabanggit na kanina ni Doc Nama na yung importante, may impact. Nakaka-improve tayo ng society. So journalism serves society by finding truths that people in power want to keep hidden. Journalism serves society by striving to improve it. Sinabi, one of our primary roles is we report on government. That's right. Ayaw namin magpalisensya sa gobyerno. Because kung ayaw ng gobyerno, yung sinusulat namin, report namin, baka hindi kami bigyan ng lisensya. Diba? Sa ating saligang batas, there is freedom of the press. Which means na, kasi pag kinontrol na kami ng gobyerno, wala na kami freedom para mag-report on the government. So it's intentional na hindi kami licensed professionals. Hindi tulad ng teachers, hindi tulad ng lawyers, doctors, all the other, kami lang ang profesyon na walang lisensya.
So journalists bring important issues to public attention. This is one of Jessica's most famous stories. Siya yung nagpatigil nito. Yung story na to. Dati, rampant ang pagbebenta ng kidney. This is about 20 years ago. Nung lumabas yung story niya, pinatigil ng gobyerno. Ngayon, meron pa rin underground. Pero dati, legal eh. Pero ang malaking public health problem. So, hindi ko lang, sino na nanood dito ng senatorial debate sa GMA7? Yeah, so, kasi kung license kami, kung kontrolado kami ng gobyerno, hindi kami makaprovide ng independent platform para sa debate. Para kaming referee. Di ba? Para kaming referee. Hindi, kahit kailan, hindi nyo malalaman kung kanino kami bumoto. Hindi natin sasabihin. Hindi kami nagpo-post sa Facebook. Bakit? We have to be independent. Hindi kami pwede maging partisan. In fact, there's a school of thought of journalism na mga journalists hindi dapat bumoto. That's how strict we should be about ourselves. Kasi pag bumoto kami, meron ka ng pinaninigan sa puso mo. So it might be reflected in our work. So journalism is service. It serves society by making the important interesting enough so that the public pays attention. So this is how we're different from academics. Academics are researching important subjects, but they don't have to be interesting to the masa. Kami, kaya we tell stories, we have to be interesting and relevant to the masses kasi mass audience namin. Hindi captive yung audience namin. That's why our goal is to make the important, interesting, and relevant. So, importante, those three keywords, we have to be, ang subjects namin, it has to be about things that are important, and we have to make it interesting so you pay attention. Yeah, so the goal of journalism, make the important, interesting, and relevant. Okay, so I'll just wind down by saying this. So, kanina ba binabanggit yung salitang truth? Of course, motherhood statement yan eh. But it's easier said than done. Kasi maraming uri ng katotohanan. Maraming katotohanan, una, mahirap hanapin dahil tinatago, alam naman natin yan. Pangalawa, delikado. Delikadong ibunyag ang katotohanan, delikadong i-expose. Diba? Yung mga importanteng katotohanan. Diba? At minsan, masakit aminin ang katotohanan. So, when we talk about the truth, let's not forget that it's hard. The truth is hard. Lalo na ngayon. As I said earlier, the world is full of lies. Tayo mga journalists and truth seekers, tayo ay may mga flashlight sa isang madilim ng pera. Tayo nag-iilaw. Iniilawan natin ang katotohanan. So, itong parting words ko lang. So, love the truth even when it contradicts your own beliefs. Minsan may mga paniniwala tayo, di ba? Na maling akala pala, maling assumption. Then, nag-research tayo, nag-aral tayo. So, salungat doon sa dati pa rin. Dapat tanggapin natin dahil katotohanan yan eh. Mahalin natin yan dahil katotohanan yan. Love the truth even when it's different from what our leaders say. Kasi sa totoo lang, leaders, many leaders, ang primary interest nila is power. Win elections, maintain power, make sure their family stays in power, make sure their children win elections. Yan ang primary interest ng marami. Sa totoo lang. Pero tayo mga truth seekers, we're less interested in power than the truth. So minsan salungat din yun. Salungat ang katotohanan doon sa sinasabi ng mga leaders sa atin. Hindi lang politiko. It can be leaders in our club, it can be leaders in the family, etc. Pero pag nalaman natin ang katotohanan na nasalungat doon sa sinasabi ng mga leaders natin, dapat tanggapin din natin yung katotohanan at mahalin natin. That is why I say it's easier said than done. Isipin mo,
Kung may nalaman ka ng katotohanan na salungat doon sa sinasabi ng iyong mahal sa buhay, minsan away na yun. So you have to navigate that conflict and tension. Love the truth even when it goes against what our friends and relatives tell us. Di ba? Minsan yung mga fake news, mga kamag-anak natin mismo nagkakalat. We know better. Pero minsan tahimik tayo. There are gentle ways of telling our loved ones, hindi yan totoo. Ito yung source. Ito yung credible source. This is what the science says. At minsan, fake news, falsehoods can kill. Marami na tayong examples dyan. Okay. And finally, love the truth even when it hurts. Diba? Whether it's in journalism, in society, or in love, diba? Pag sinabi sa'yo, hindi ka na mahal, might be a fact, tanggapin na natin, that's the truth. We need to move on. Diba? Maraming salamat po.